Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Meron tayong dito the 2021 XSR 900 ng tropa kong si Norman. Ang sabi niya kanina sa akin umaga, nag-overheat daw yung bike 2 beses. So sabi ko, sige, pag may oras ako, i-check natin. So ito yung radiator ng XSR 900. Nandito yung coolant reserve. Okay, yung reserve tank nung para sa coolant. Siguro para mas maintindihan kung paano ko ito troubleshoot yung problema na nag-overheat, i-confirm ko muna. Okay? I-replicate ko muna yung problema. May nag-overheat nga ba? So kanina nung tinest ko, umaangat nga yung temperature gauge. Hindi ko muna tinesting yung ibang mga pwedeng testingin. Yun lang muna. Alamin ko muna nag-overheat nga ba. So may tendency siya na mag-overheat kahit nandito lang sa garahe. Now, ngayong alam na natin na meron talagang problema, so let's understand how the system works para malaman ko kung saan ko aatakihin yung pag-troubleshoot sa problema. So ito yung radiator, nandito yung coolant natin. At yung coolant na yan umiikot sa loob ng makina, sa loob ng makina para mapalamig. Ang mangyayari kasi is yung heat transfer. Okay, mata-transfer yung heat dun sa coolant. Pag bumalik yung coolant dito sa radiator, palalamigin yung coolant na yon using yung hangin na humahampas sa kanya galing sa unahan at saka yung hangin dun sa radiator fan. So pag lumamig na yung coolant na nandito sa radiator, yun naman yung iikot uli sa makina. So dire-diretso lang yung cycle na yun, ikot, ikot, papasok sa loob ng makina, iinit, labas sa radiator, lalamig, ganun lang siya. Now, etong radiator natin sa loob, meron tong spring. Kapag umangat yung temperature sa radiator, umaangat din yung pressure. Ganun yon. So, yung temperature equals pressure. So, pag angat ng temperature, angat din ng pressure. Yung pressure na yon, itutulak niya yung spring, yung ano dito, yung valve spring. Pag tinulak niya yon, magkakaroon na ngayon ng pagkakataon na dumaloy yung coolant para mag-overflow. Okay? Para mag-overflow dito papunta doon sa reserve tank. Kapag nag-overflow, pupunta doon yung coolant, kaya nga yung reserve tank meron siyang espasyo for overflow. At habang mainit yan, so nag-overflow doon. Ang mangyayari, pag nag-overflow na, matutulungan yung radiator na bumalik sa yung ma-maintain yung kanyang temperature. So lalamig siya uli. Parang ganoon, iinit, lalamig. Kapag lumalamig na yung radiator, so yung valve dito, okay, yung valve spring dito, babalik na yan sa close position. Ang mangyayari habang bumabalik yun, habang lumalamig, hinihigop niya pabalik yung nasa reserve tank, yung coolant sa reserve tank. So, pag hinigop niya yon, mababalik, marirestore dito yung kanyang coolant level. Ang problema, ito, bakit nag-overheat? Pwedeng may tagas siguro sa radiator, pero wala naman kami nakikitang leak. Kung may tagas yan, so dapat during driving, during riding, may sisingaw dyan, may uusok dyan, pero wala naman. And then, isa pa is pwedeng merong pressure leak. Yung pressure leak na yun, 'di ba, ang radiator, yung radiator saka yung cooling system, dapat yan is nakakapag-maintain ng pressure. Dapat yan ay pressurized. Yan, pressurized at dapat na-maintain niya yung pressure. Kung merong pressure leak dyan somewhere along the lines, mahirap yun kasi ang mangyayari, pag nag-overflow yung coolant, hindi na ngayon niya mahihigop pabalik kasi merong pressure leak somewhere. Ang hihigupin niya yung atmospheric air, yung hangin, ang hihigupin niya yun. So magkakaroon ngayon ng air bubbles or air pockets sa loob ng radiator, hindi babalik yung coolant. So yung radiator pwedeng maubusan ng or mabawasan ng laman. Or ang isa pa dito is pwedeng mag-overheat dahil hindi gumagana yung radiator fan. So mapapansin mo yan during takbo, rektahan, okay ang takbo ng motor, walang problema. Pero pag nasa traffic, bakit parang doon nag-overheat? So, i-check natin, i-test natin kung gumagana yung radiator fan. Yun yung hindi ko tinest kanina kasi hindi naman ako lumabas. Chinek ko lang kung umaangat mabilis yung temperature gauge. Okay, so i-test natin kung gumagana yung fan. Yung radiator fan, yan ay natitrigger ng temperature sensor. At a certain temperature,
ang kadalasan dyan is above 90 degrees, nasa 93 to 95 degrees Celsius. Pag umabot na ganun yung temperature ng coolant, i-activate na niya yung fan. Sorry, baliktad, sorry. Kapag umabot na sa 100 degrees Celsius, o yung, diba, yun ang boiling point nga daw ng water at sea level, 100 degrees Celsius, mag-activate yung radiator fan at ibababa niya uli yung temperature to 93 or 95 or 90 degrees Celsius. Tapos, pag nasa 90, 93 degrees na, mamamatay na, magta-turn off na uli yung radiator fan, aangat na uli yung temperature. Pagdating sa 100, papalimigin uli siya ng fan, babalik. So, taas, baba yung temperature na yun. Mamimaintain lang siya doon sa window na yun. Yung between 90 degrees to 100 degrees Celsius. Doon siya maglalaro yung temperature ng coolant dahil yun sa fan. Kung busted yung fan, lalampas dapat sa 100 degrees Celsius. So yun ang titingnan natin mamaya kung lalampas siya sa 100 degrees Celsius pag tinest ride natin. Ngayon, maririnig nyo rin naman kung gumagana o hindi. Ngayon, kung okay ang fan, okay ang pressure ng system, okay yung flow, okay yung overflow, okay yung backflow kasi hinihigop niya uli at nag-overheat pa rin, pwedeng doon na tayo papasok doon sa thermostat. Yung thermostat, nasa loob yan. Hindi ko pwedeng mapakita kasi hindi ko naman to bike. Hindi natin pwedeng buksan. So yung thermostat, pwedeng hindi na siya nagko-close open. Pwedeng stuck open or stuck close. Kung stuck close ang thermostat, mas mabilis mag-overheat ang makina. Kahit anong makina, kotse man yan or motor, basta pag nag-stuck sa close position ng thermostat, mabilis siya mag-overheat. Nasa garahe ka pa lang, nag-start ka pa lang, pwede ka na mag-overheat. Ngayon, kung nag-stock open naman ang thermostat, which is bibihira yung stock open, kadalasan stock close. Kapag nag-stock open ang thermostat, ibig sabihin sira na yung kanyang spring, bukas na siya palagi, ang mangyayari naman doon, yung bike, hindi siya mag-overheat. Pero, hindi niya na-achieve yung optimum working temperature. Hindi siya iinit. Hindi siya, or matagal siyang uminit. Ngayon, hindi rin naman maganda na nawala sa working temperature ang makina. Kailangan nandun lang siya sa sweet spot na yon. Hindi siya sobrang lamig kasi pag sobrang lamig, hindi efficient yung power production ng makina kasi sobrang lamig ng makina, hindi siya maganda. Dapat talaga nandun lang siya sa window ng yung optimal window ng temperature. Ayun. So, kung sira ang thermostat nito, mag-overheat siya agad-agad di sa garahe pa lang. Ibig sabihin, yung thermostat stuck sa close position. Kung hindi naman siya aangat, then naka-stuck sa open. So, yun lang ang mga titingnan. Kapag okay ang thermostat at talagang hindi nyo pa rin alam kung nasaan ang problema, then it's the right time na to go to a professional talaga. Kasi ang gagawin dyan, if a-flush nila yung system, baka kasi merong bara yung sa hose, yung sa passages, sa loob mismo ng makina, baka may nagbara. Baka may nagbara na. Huwag nyo nang paabutin dun sa baka mamaya maputokan pa kayo ng gasket. Kasi pwedeng yung gasket pumutok yon dahil sa overpressure ng coolant. Kasi may mga passages doon na dumadaan yung coolant doon sa mga engine passages sa loob na kinokontrol ng gasket, ng head gasket. So, minsan, ang iba, pag pumutok ang head gasket, yung coolant, humahalo halimbawa sa langis or kung ano man, huwag nating hintayin sa ganun. So, kung talaga nag-overheat at okay naman ang lahat, na-check natin lahat, bring it to a shop para ma-double check nila. Baka kasi may bara or may problema na sa loob ng makina. Ayun, so sana nakatulong. I will test ride the XSR sa ngayon. Tetestingin ko yung fan. Tetestingin ko kung mag-activate yung fan. At tingnan natin kung ano pa ang pwede nating makita to troubleshoot the problem. Ang nakita ko kanina pala is naubos na yung reserve. Okay? Ubos na yung reserve. So, ibig sabihin, pwedeng nag-overflow sa reserve, tapos yung reserve, nag-overflow na rin siya at natapon sa karsada. So, nung hinigop pabalik ng radiator, yung coolant, naubos na yung sa reserve. Kasi yung radiator nito, tingnan ko kanina, puno siya, nabawasan lang yung sun. So, ang ibig sabihin nun, nag-overflow dito, nag-overflow sa reserve, dahil pwedeng sobrang init talaga, sobrang pressure. So, pwedeng yung fan.
tingnan natin, tetestingin ko. I will see you on the next video sa Man Cannot Write. Sabihin ko sa inyo kung ano naging problema nito and hopefully show you a video of me riding. Actually, ilang beses ko na na-ride to, hindi ko lang binibideo kasi hindi ko naman bike eh. Alright, salamat. Oh, Diyos ko, hindi na ako ngayon makatayo. Ang aking mga kasukasuan na aking tuhod, Diyos ko, day. Teka mo na, pahawak. Oh my God, lumalagutok ang mga dapat lumagutok. Ay, mga hindi dapat lumagutok. Aba, hindi talaga ako makatayo. Paano ako magte-test ride nito? Ay. Wait.